Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan ng mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Napakaganda ng minsang sinabi ni Santa Teresa ng Calcutta. Hindi lahat ng tao ay makagagawa ng mga dakilang bagay. Subalit, makagagawa tayo ng maliliit na bagay ng may dakilang pagmamahal. Hindi naman ang halaga o laki ng ating naibibigay ang tinitimbang ng Diyos, kundi ang laki ng pagmamahal na inilalakip natin sa ating pagbibigay. May mga taong nagbibigay dahil hindi na nila kailangan. May mga tao rin naman na nagbibigay bagamat alam nilang sila man ay nangangailangan, katulad ng babaeng balo sa ating ebanghelyo. Ayon kay Papa Francisco, "Be generous and start by inspecting our homes to discover what we don't need and could be useful for someone else." Itinuturo ng banal na kasulatan na mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap kaysa magpayaman at manlamang. Mabuti ang magkawang gawa kaysa mag-impok ng ginto. Simulan ang pagiging mapagbigay sa pamamagitan ng pagsusuri sa ating mga tahanan upang matagpuan ang mga di na natin kailangan na maaaring mapakinabangan ng iba.